Nakausap ko na si Mamila ay, ah, ikinancel ko na yung engagement namin ng ate mo. Hindi ko siya pakakasalan. B Bakit? Bakas ang pagtataka sa mukha niya. Ikaw ang pakakasalan ko, Abby. Her jaw dropped. Halatang hindi niya inaasahan ang sagot ko. I mean, hindi naman kita pipilitin kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo, ayos lang din. Pero kung papayag kang magpakasal sa akin, mas masisiguro namin ang safety mo, Abby. Lalo na kapag isa ka ng ganap na Lee. Hindi ka na pwedeng galawin kahit pa ng pamilya mo. I post a bit. Hindi ko sinasabi na hindi ka namin kayang protektahan kung hindi ka kasal sa akin. Kaya rin naman namin. Gagawin namin lahat para maging safe ka. Kahit ayaw mo magpakasal sa akin. Pero mas magiging madali sa aming kumilos at mas magkakaroon kami ng rights na ipaglaban ka kung magiging opisyal na parte ka ng pamilya. Paano si Ate Chantel? She interjected, cutting me off. Worry evident on her face. Huwag mong alalahanin si Chantel. Wala naman siyang magagawa kung ayoko sa kanya. Magagalit silang lalo sa akin, Kuya Kalex. Baka saktan nila ako ulit. Kumunot ang noo ko. Saktan? Sinasaktan ka rin ni Chantel? Napalunok siya at biglang napayuko. Abby, inabot ko ang kamay ko sa kanya para mapilitan siyang tumingin ulit sa akin. When she raised her head, I asked, anong ginawa sa'yo ni Chantel? Kailan kanya sinaktan? Nung umuwi siya galing sa Singapore, nagalit siya sa akin dahil sa isang buwan kong bakasyon sa inyo. Pinagbibintangan niya ako na inaagaw raw kita sa kanya at sa pamilya mo. Gumaralgal na ang boses niya. Binugbog niya ako sa bahay ko ron sa likod ng mansyon. Sinipa niya ako sa tiyan, sa muka, sa lahat ng parte ng katawan ko. Tuluyan na siyang napaiyak at parang biglang kumulo ang dugo ko kay Chantel. Hindi niya ako tinigilan hanggang sa hindi na ako makatayo. Yun ang dahilan kaya hindi nila ako pinahaharap sa'yo kapag pupunta ka sa mansyon. Yun din ang dahilan kaya ilang buwan kong tiniis na hindi magpakita sa'yo, sa inyo, kahit sa video call, dahil makikita mo yung mga pasako at sugat. I inched closer to her and pulled her back into my embrace. Her words wounded me more deeply than anything else. Awang-awa ako sa kanya. Bakit kailangan niyang pagdaanan lahat na nangyari sa buhay niya? The Heralds really have no heart. Abby is the only one among them with a good soul. Shh, huwag ka nang umiyak, Abby. Please, tahan na. Inalayo ko siya sa katawan ko at ako na mismo nagpahid ng luha sa magkabila niyang pisngi. Hindi ko nahahayaan na saktan ka ulit ni Chantel at kahit sino pa, I promise. Kahit hindi mo ako pakasalan, gagawin ko lahat para maprotektahan. Gusto ko, Kuya Kalex. I blinked and swallowed. What? Gusto kong magpakasal sa'yo. Gusto kong sa inyo tumira. Kayong gusto kong kasama dahil kapag kasama ko kayo, pakiramdam ko walang mananakit sa akin. A single tear rolled down her cheek. Sa kabila ng naging pag-uusap namin ni Abby at ng pamilya ko na hindi namin siya pababayaan, hindi pa rin siya pumayag na umuwi kami sa bahay. Ayaw niya. Natatakot pa rin siya kahit paulit-ulit ko na siyang binigyan ng assurance. Ang sabi niya hindi raw siya mapapanatag dahil alam niyang inaabangan ng mga magulang niya ang pagsapit ng 18th birthday niya. Kung iuuwi ko raw siya sa amin, siguradong ipasusundo raw siya roon at pipiliting bumalik sa mansyon sa ayaw at sa gusto naming lahat. What are we gonna do now? Tanong ko kay Mamela matapos ko magbuntong hininga. Kausap ko pa rin siya sa phone. Narito ako sa hallway ng motel. Sinadya kong lumabas sa kwarto namin ni Abby para hindi niya marinig ang pag-uusap namin ni Mamela. Alam ni Mamela na nasa motel pa kami. Naikwento ko na rin sa kanya ang dahilan kung bakit ayaw umuwi ni Abby. At yun ang ikinagulat niya. Hindi niya akalain na ganun ang turing ng mga Herald kay Abby. How about you stay at your daddy-lo's vacation house for now? It's far from here. The Herald won't be able to follow or find you there. Hindi naman nila alam ang tungkol sa vacation house na yon. You mean, itatago ko muna si Abby? Mamila, hindi ba delikado?
Paano kung kasuhan tayo ng mga herald ng kidnapping? Tayong huling kasama ni Abby nung nag-celebrate tayo ng birthday niya. Baka palabasin na lang muna natin na nagtanan kayo. What? Abby is about to turn 18, right? Once she turns 18, you should get married. It doesn't have to be grand. Given your situation with Abby, we can't afford a long preparation. If we prepare for too long, Leandro and Jenny might stop us. But if it's sudden, they won't be able to do anything. So we'll expedite your wedding. On Abby's 18th birthday, your daddy-law and I will come with the judge who can marry you on the spot. Do you get me? Hindi agad ako nakakibo. Magpapakasal kami sa mismong araw ng birthday ni Abby. Alex, are you with me? Yes, Mamila. Hindi ko alam kung dahil ba to sa kaba or sa excitement. So, as I was saying, nagpatuloy ang pagpapaliwanag sa akin ni Mamila sa mga dapat at hindi dapat kong gawin. Siya na rin daw ang bahala na kumausap kay Mama at Dad tungkol sa hindi namin pag-uwi ni Abby. But of course, isesekreto nila yon at hindi nila sasabihing alam nila kung nasaan kami para magmukhang makatotohanan ng pagtatana namin ni Abby. Matapos namin mag-usap, agad kong binalikan si Abby sa kwarto. Naabutan ko siyang nakahiga sa kama, pero gising siya dahil agad siyang dumilat nang pumasok ako sa loob. Hi, bahagya ko siyang nginitian. Bumangon siya at hinarap ako nung naupo ako sa gilid ng kama. Nakausap mo na si Mamila? I nodded. Anong sabi? Aalis tayo rito sa motel, Abby. Bale, uuwi muna tayo sa vacation house ni Daddy Lo. Lalayo muna tayo. Doon tayo magsistay hanggang sa mag-18 ka. Her eyes softened. Parang nagkaroon ng kapanatagan sa mukha niya nang malamang hindi ko siya pipiliting iuwi sa bahay. Salamat at naiintindihan mo ako, Kuya Alex. Hindi talaga ako mapapakali kung uuwi ako sa inyo. Pakiramdam ko pipilitin akong kuhanan nila Mami at Daddy. Natatakot ako. I nodded in understanding. It's okay kung saan ka magiging komportable. Yun ang ipapriority natin, okay? Sige na, mag-prepare ka na, aalis na tayo. I drove the final stretch to my daddy-law's vacation house with Abby by my side. Narito na tayo. Paghinto ng sasakyan na una akong bumaba, umikot ako sa side ni Abby para pagbuksan siya. Nahihiya ako pero ini-offer ko sa kanyang kamay ko and she immediately grabbed it. I helped her out of the car. Paano tayo makakapasok sa loob, Kuya Alex? Takang tanong niya nung malapit na kami sa main door. Napangiti ako. Mamila told me the code. Don't worry. Buti na lang at high-tech ang lock ng mga pinto rito. Code lang ang kailangan, imbis na susi. Sinabi na yan sa akin ni Mamila kanina bago pa natapos ang pag-uusap namin dahil ipinaalam ko sa kanila na mag-off ako ng phone para hindi ako makontak ni Chantel at kahit sino sa parents niya. Maging mga social media ko, naka-deactivate na rin para hindi nila kami matrace. Bibili na lang ulit ako ng bagong SIM na gagamitin kong pang-contact sa family ko. Matapos kong i-enter ang 4 na numero, the door swung open. Nakapunta na ako rito noon. Medyo bata pa kami nung nagbabakasyon kami rito, kasama sila mom, dad at mga kapatid ko. It was rain or break from school, kaya kahit papano pamilyar na ako sa lugar at dito sa bahay. Abby let out a sigh of relief. Her shoulders relaxing for the first time in what felt like weeks. Sobrang ganda pala rito, Kuya Alex, she said softly, her eyes wide with wonder as she took in our temporary haven. I smiled, squeezing her hand. Ang kagandahan pa rito. Malayo to sa city kaya tahimik. I think it's perfect for us right now. Wala kang iintindihin dito dahil hindi tayo masusundan ng pamilya mo. Makakapag-relax ka, matatahimik at mapapanatag. Binalingan niya ako at nginitian. Pero agad rin napawi ang ngiti niya nang bigla siyang may naalala. Kuya Alex, paano pala tayo magstay rito? Wala tayong kagamit-gamit. Huwag mong alalahanin yon, Abby. I've got you. Magsa-shopping tayo mamaya. Kailangan lang muna natin magpahinga ng kaunti dahil medyo mahaba-haba ang biyahe natin. Mag-grocery rin tayo. Di ba sabi mo marunong ka naman magluto? Sagot kong grocery natin. Sagot mong pagluluto. Would that be okay? Biro ko. Natawa siya ng bahagya. Sure, magaling naman akong maglaga ng talong, okra, sitaw at kamatis eh.
We both laughed at ngayon pa lang parang ayoko nang umuwi. Parang gusto ko na lang makasama siya rito o kahit saan pa. Basta kami lang dalawa. Yung walang makakapawi sa ngiti na meron siya ngayon. Ready to go shopping? Tanong ko kay Abby matapos niyang magising mula sa saglit na pagkakaidlip. Sa sopa sa living room lang siya nahiga. Dahil sabi niya kanina kapag raw sa kama siya sa taas umidlip, baka raw mapasarap ang tulog niya. She stretched and yawned, her eyes slowly opening at nilingon niya ako sa kabilang sofa. Nakaupo ako with my legs crossed. Sige, para makapagluto na ako ng hapunan natin. Habang abala siya sa pamimili ng mga gulay at prutas, nagpaalam naman ako sa kanya para lumipat sa kabilang aisle dahil naroon ang mga herbs. I went to the stall with a variety of fresh herbs displayed, grabbing a bunch of basil, rosemary, and thyme. Sunod naming pinuntahan yung frozen section. Manok, baboy at beef ang pinakilo ko. Tinanong ko rin si Abby kung may gusto pa siya at bumulong siya na gusto niya raw ng bacon at ham, kaya nagpakuha rin ako. Next, we headed to the bakery. The smell of freshly baked bread wafted through the air, making our mouths water. We picked up a few loaves of crusty bread, some pastries for breakfast, and a couple of sweet treats for later. I also grabbed a couple of bottles of wine. Umiinom ka? Tanong agad ni Abby nang makita niya yon sa cart namin. It's just a wine, Abby. Hindi naman yun yung alak na matapang ang alkohol. Nakita kong pinagmasdan niya yung 3 bote sa cart. May something akong nabakas sa mukha niya na hindi ko maintindihan. Pero pakiramdam ko ayaw niyang bumili ako ng wine. Okay, I got it. Agad ko yun kinuha sa cart at ibinalik sa pinagkuhanan ko. Bakit mo binalik? Sa lubong ang kilay niya. Ayoko na ng wine, nagbago na ang isip ko. I told her pero may bahagyang ngiti sa labi ko. Para hindi siya makonsensya na dahil sa kanya kaya ko yun binalik. Napangiti rin siya. Good. Masisira kasi ang atay mo sa alak, Kuya Kalex. Hindi naman yan maganda sa kalusugan. Gagawa na lang kita ng calamansi juice, lemon juice, o kaya sa labat. Mas healthy pa. I chuckled at what she said. Okay na sa akin yung 2 nauna niyang sinabi, wag na yung huli. Hindi ako umiinom na sa labat. As we walked down the snack aisle, Hubby's eyes lit up. Kuya Kalex, pwede ba tayong bumili ng mga chichirya? Para kapag nanonood tayo ng TV, may snacks tayo. Hindi naman yan healthy, mabetchin yan at ma-food color. Masama sa kidney. Ipaglalaga na lang kita ng kamote at patatas. Napahalakhak siya at nang umeko ang tawa niya sa loob, agad niyang tinakpan ng bibig niya gamit ang isang kamay. Kasunod ang paghampas niya ng bahagya sa braso ko. Kinagantihan mo ba ako? Sige na nga, kumuha ka na ng wine mo. Pero 1 bote lang ha. Tapos kukuha ko ng snacks para quits na tayo. She giggled, grabbing a few bags of chips and some chocolates. Napangiti na lang din ako at bumalik sa stall ng wine para kumuha ng 1 bote. Matapos naming mamili ni Abby ng mga kailangan sa bahay, pumunta naman kami sa isang butik para bumili ng mga susuotin namin sa araw-araw. Sinabihan ko si Abby na wag na mag-alala sa gastos at piliin ang lahat ng kailangan niya dahil medyo magtatagal kami sa vacation house. Sinabi ko sa kanya na doon na namin hihintayin ang 18th birthday niya. Pero hindi ko pa binanggit sa kanya yung tungkol sa kasal. Baka kasi mabigla siya kapag nalaman niyang isasabay na yun sa birthday niya. Tsaka na lang pagdating nila Mamila. Habang nasa panlalaking section ako, hindi ko naiwasang sulyapan si Abby doon sa gawin ng mga pangbabae. Nakita kong pinagmamasdan niya yung couple na ternong pajama na nakasuot sa manikin at para siyang nag-iisip. Pero agad niyang iniwas doon ang tingin niya at ibinalik sa harap niya para mamili ng mga t-shirts. Pagkatapos kong mamili para sa akin, dinala ko na sa counter ang basket ko para simulan ng i-punch ng cashier. Tsaka ko nilapitan si Abby. Pansin kong konti pa lang ang napipili niya kaya tinulungan ko na siya. Ako na dumampot ng ilang pirasong leggings, shorts at sundress na sa tingin ko babagay sa kanya. Kuya Kalex, bakit ang dami? Sitan niya sa akin nang ishoot ko yun sa basket niya na nakalapag sa bandang paanan. Kailangan mong mga yan, Abby. Ano pang kulang? Nag-isip ako habang nakatingin sa mga laman ng basket niya. I looked up at her. Nakakuha ka na ng mga undergarments mo? Nahihiya siyang umiling. Hindi pa. Sige na, yun ang hanapin mo. Ako nang bahala rito. I assured her. Sakto dahil may lumapit sa amin na babaeng staff at siya nang nag-assist kay Abby sa mga kailangan niya.
Habang busy si Abby sa kabilang side, lumapit ako sa isa pang staff sa counter at itinuro ko yung matching pajama na nakasuot sa manikin. May stock pa kayo nun? Yes, sir. Nakangiti niyang sagot at sumulyap sa direksyon ni Abby. Para sa inyo po ba at sa girlfriend niyo? No, nahaplos kong batok ko sa hiya. Yeah. Okay po, sir. Ilang piraso po? May iba't ibang kulay po kami nun. May sky blue, pink, peach, purple, yellow, blue, and black po, sir. Sumulyap ako sa manikin. Mint green ang kulay na nakasuot doon. Sige, lahat ng available na kulay. Tansyahin mo na lang yung size ko at size na ni girlfriend ko. Sige po, sir. Umalis sa counter yung babae at may pinasukan siyang pinto. Stockroom yata nila. Saktong paglabas niya tapos na rin si Abby at bitbit niya yung mga undergarments niya. Mukhang nahiya pa siya sa akin. Kaya agad niya yung isinut sa basket na nakapatong sa ibabaw ng counter. Nang makita niya yung mga ternong pantulog na pinapunch ng babae sa counter, agad siyang bumaling sa akin. Pero tahimik siya. Hindi siya nagtanong o nagsalita. Imbes ay napangiti siya. Abby started organizing the pantry while I put the perishable away. Yung mga damit naman naming pinamili, dinerecho ko na muna sa kwarto. Mamaya na lang namin pipiliin dahil yung ibang mga damit namin nagkahalo sa iisang shopping bag. Nang balikan ko si Abby sa kusina, tinulungan ko agad siyang mag-ayos. Anong gusto mong kainin, Kuya Kalex? Para yun ang iluluto ko. Kaya lang hindi ko kayang lutuin yung tulad ng niluluto ni Ate Emmy at Tita Caroline. Simpleng luto lang ang kaya ko. Okay lang ba? Napangiti ako. Kahit ano, Abby, okay lang sa akin. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Relief washed over her face as she smiled back at me. Buti naman. Medyo kabado ko dahil baka hindi mo magustuhan yung luto ko. Sa mga simpleng pagkain lang kasi ako nasanay. Pero huwag kang mag-alala, pag-aaralan ko magluto ng masasarap. Dahil sinabi niyang gusto niyang mag-aral magluto ng masasarap, tinuruan ko siya kung paano mag-search ng recipe gamit ang phone niya. Tutal nakabili na rin naman kami kanina ng bagong SIM. Pati SIM niya pinalitan ko rin para sure na walang ibang makakakontak sa amin. Dahil first time pa lang niyang magluluto ng karne, adobo muna na pagkasunduan namin dinner. Para mapabilis din, tinulungan ko na siya. We worked side by side, preparing a simple yet delicious meal. And we chatted and laughed as we cooked. Nang matapos kami magluto, and as we sat down to eat at a kitchen island, I look around at the cozy, well-stocked kitchen and then at Abby, her face glowing with happiness. Okay lang ba sa'yo na ako lang kasama mo rito, Abby? Hindi ka ba naiilang? I asked softly. Umiling siya habang nagsisimula na maglagay ng kanin sa plato niya. Hindi, komportable naman ako sa'yo, Kuya Kalex. Tsaka sabi mo, di ba, hindi naman tayo masusundan dito ni na Mommy at Daddy, kaya okay lang ako rito. Nandiyan ka naman eh, at di mo naman ako pababayaan. She smiled, her eyes meeting mine. Bahagya rin akong napangiti dahil ramdam na ramdam ko ang pagtitiwala niya sa akin. Pagkatapos naming kumain, nagtulong din kami sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Ayaw pa sana niya magpatulong. Kaya naman daw niya pero hindi ko siya hinayaan na gumawang mag-isa. Matapos namin magligpit sa kusina, naisipan ko naman siyang itour sa buong bahay para maging pamilyar sa paligid. We spent the first evening exploring the house. Dahil nabanggit niya kanina sa grocery store ang panonood, pinakita ko sa kanya yung home theater sa taas. Tuwang-tuwa siya at na-excite na agad na manood. Pinakita ko rin sa kanya yung luxurious master suite with its own private balcony. I found a tablet that controlled the house's smart systems, from lighting to music, and set it to play soft, soothing tunes throughout the space. Tanging ang tunog na yon, ang kwentuhan at tawanan namin ni Abby ang maririnig sa bahay. Our worries momentarily forgotten. Gusto mo na bang makita yung kwartong tutulugan mo? I asked her. Agad siyang tumango. Malapad ang ngiti. I lead the way at sumunod naman siya sa akin. Hinatid ko siya sa isang guest room kung saan ko dinala kanina yung mga pinamili naming mga damit. Pinagtulungan na rin namin yung isort. Pinili ko na yung mga sakin at nilipat sa katapat na guest room. Sinadya ko na magkatapat na kwarto lang kami magstay para just in case na kailanganin niya ako agad, mabilis niya akong matatawag. Paglabas niya sa kwarto niya, makakatok niya agad ako sa katapat na pinto. Bumalik ulit ako sa kwarto niya para ihatid naman sa kanya ang mga toiletries na kailangan niya, pati na rin towel.
Ako na mismo nagdala nun sa bathroom para ma-check ko rin kung okay at malinis ang bathroom niya rito. Okay na yung bathroom dito. Pwede ka na mag-shower. Pareho tayong amoy ulan. Biro ko. Yung suot kasi namin. Yung pa yung suot namin kagabi nung hinahanap ko siya habang malakas ang bagyo. Natuyo lang yun sa heater ng motel.